Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ang ibig mong sabihin, gusto mo lang akong ipinta? Naramdaman ni Blake na tila may bumara sa lalamunan ni Arya habang sinasabi iyon. Bigla siyang kinabahan. Ramdam niya na napasubo siya sa sinabi kanina pero hindi niya napigilan ang sarili. Nawalan siya ng kontrol. Gusto niyang bawiin iyon, hindi dahil sa hindi iyon totoo, pero dahil sa natatakot siya sa magiging reaksyon ni Arya. Paano kung hindi nito magustuhan ang sinabi niya? Alam ni Blake na napakaaga pa ng lahat. Ilang araw pa lang ba sila nagkakasama ni Arya? Kahit na ba nitong mga nakaraang araw, madalas sila magkakasama ng buong araw, hindi pa rin iyon sapat para masabi na gusto na niya agad ang dalaga. Pero sa una pa lang naman talaga, gusto na niya si Arya. She haunted him. Madalas niyang sundan si Arya. Madali lang para sa kanya na mahanap ito dahil na rin sa sources niya. Mayaman siya. Madali lang ang umupa ng mga investigador para malaman kung nasaan ang dalaga. At kahit sandali pa lang sila nagkakasama, sa bawat oras na nakakasama ito ay lalong tumitindi ang nararamdaman niya. Hindi na niya kaya pang itanggi ang nararamdaman, lalo at naiirita siyang isipin na may lalaki pala sa buhay nito. Iba iyon, gusto kita. Pinilit huwag ipahalata ni Blake ang takot. Matapang siya, hindi ba? Sa dami na nangyari sa buhay niya mula pagkabata, natuto na siyang huwag matakot. Pero bakit kinakabahan siya sa magiging reaksyon ni Arya sa sinabi niya? Lalo pang kinain ng kaba ang puso niya nang tumawa si Arya. Seryoso ka ba? Narinig mo na ba ako nagbiro? Kunot nung wika niya. Kahit ang mga kaibigan ay hindi nagawang masabi ang mga iyon sa kanya. Kahit kailan kasi, hindi siya nagbiro sa mga ito. Sabi ko nga, pero sinalubong ni Arya ang tingin niya. May kung anong naramdaman si Blake sa dibdib na magtamang kanilang mga mata. Siguro nga, nag-aalinlangan siya na magtapat ng damdamin. Pero nang masabi niya ang nararamdaman, nakaramdam siya ng kakaiba sa puso niya. Tila gumaan iyon na parang may isang tinik na nabunot. Nang bumaba ang tingin ni Arya, sinubukan niyang dugtungan ang naisabihin ng dalaga. Sandali pa lang tayo nagkakasama. Tumango ito. Ganoon din ako. Pero ayaw kong dayain ang sarili ko na sabihin na lang na gusto lang kita na maging modelo kaya sinusundan kita. Gusto talaga kita. Una pa lang kitang nakita, there was this disturbing feeling inside me that I could not explain. Na palagi lang na sinasabi na gusto kita makita ulit, na makasama. At gusto kong huwag mo rin dayain ang sarili mo na dahil lang tinutulungan kita, kaya hinahayaan mo kung nasa tabi mo ko. Kumunot ang noo ni Arya. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo rin naman ako, diba? Kinakabahan si Blake sa maaring isagot ng dalaga, pero gusto niyang magbaka sakali. Look, hindi mo ko gusto? Hindi mo gusto na sinusundan kita? Na nasa tabi mo ko? Nakaramdam siya ng sakit na isipin ang posibilidad na iyon. Hindi naman sa ganun. Pero hindi ba masyadong mabilis ang lahat? Kumunot ang noo ni Blake. Kung ganun, anong gusto mong gawin ko? Sinabi mo na gusto mo ko. Hindi ba dapat kapag sinabi na may gusto, nililigawan? Ibig mo bang sabihin sa sinasabi mo ngayon, gusto mo kong ligawan? Kota na si Blake sa pagkunot ng noo. Pero paborito niya ekspresyon iyon kasama ng pagsimangot. Kaya lang ay kaibang pagkunot ng noo niya ngayon. Mas malala iyon. Ligaw? Gusto ni Arya na ligawan niya ito? What the hell? Isang paraan ni Arya para mag-unwind at paalisin ng mga gulo sa damdamin ang manood ng pelikula. Wala man siyang gusto sa mga palabas ngayon, ginusto niya na gawin iyon dahil magulong isip niya. Dahil mag-isa lang siya, kailangan niya mag-unwind. Tama bang ginawa niya? Tinanggihan niya si Luke? Paanong hindi? Nang sabihin na kung gusto pala siya ng binata,
ay kailangan siyang ligawan nito ay tila naging mailap ito sa ideyang iyon. Hindi nagustuhan ni Luke iyon. Hindi raw nito gusto ang manligaw. Wala pa raw itong babaeng nililigawan sa buong buhay nito. He made her feel cheap. Kung ganoon, ay anong gustong mangyari ni Luke? Siguro nga ay may espesyal din siyang nararamdaman sa binata sa sandaling pagsasama nila. Pero napakaikli pa lang niyon para masiguro talaga niya ang damdamin para dito. Isa pa, babae siya. Alangan naman na bumigay siya agad. Sabi nila, kapag umiibig ka raw, ay nagiging irasyonal ang isip mo. Hindi ka nakakapag-isip ng maayos. Mas sinusunod mo ang puso kaysa sa isip. May isang bahagi ni Arya na gustong sundin ang puso niya na nagsasabing umamin din kay Luke ng tunay na nadarama. Pero mas pinanaig niya ang isip. Tinanggihan niya ito. Hindi niya gustong itrato na lang siya ng binata ng ganoon. Tama naman sa tingin niyang ginawa. Pero bakit ganoon? Bakit hindi siya masaya? Alam kasi niya na dahil sa ginawa ay maaring layuan siya ni Luke. In fact, nang matapos itong tanggihan ay hindi man lang siya nito inawat. Tila ang mahalaga lang para sa binata ay ang ego nito. Hindi nito gustong baguhin ang sarili dahil lang sa gusto niya magpaligaw. Kung ganoon si Luke, ibig sabihin lang ay hindi ito seryoso sa kanya. Hindi siya pinahahalagahan. Mali ang lahat. Tama ang kanyang desisyon. Pero nasasaktan at nagugulo siya na doon na lang natapos ang lahat. Iba pa naman ang nararamdaman niya. Pero hindi pala talaga ito seryoso sa kanya. Sayang ang lahat. Nang makapili ng panonoorin at makabili ng kakainin sa loob, pumili na si Arya para bumili ng tiket. Medyo mahaba ang pila dahil first day ng showing ng pelikula. Isang romantic drama film iyon. Hindi niya kasi gusto ang ibang showing na action at horror movie, comedy, drama at romance lang ang pinaparood niya na genre ng pelikula. Matatakotin kasi siya at hindi rin gusto ang mga nagbabarilan na eksena. Pero dahil walang comedy film na palabas, nagsettle na lang siya sa romance kahit na sa tingin niya ay hindi iyon bagay sa mood niya ngayon. Pero na magbabayad na siya ng ticket, ay nagulat siya na may isang lalaking tumabi sa kanya. Muntik pa nga siyang mapasigaw dahil hinawakan nito ang kamay niyang may hawak na pera na ibabayad. Pero sa halip na kunin ang pera, itinabi nito ang kamay niya at kinausap ang nagbebenta ng ticket. 2 tickets please. Anong ginagawa mo rito? Nagawang magsalita ni Arya na makuha ni Luke ang ticket at mabayaran niyon. Nagkabit-balikat ito. Kagaya ng dati, sinusundan ka. Pero kahapon, wag mo nang isipin ang nangyari kahapon. Hindi ako isang lalaking basta-basta sumusuko. Ibig sabihin ba nun ay payag na siya naligawan ako? Naisip niya. Sa isiping iyon ay nawala ang lahat ng lungkot sa puso ni Arya. Hindi na rin niya sinubukan tanungin ang binata dahil naging halata na rin na kinuha nito ang dala-dala niya at inalalayan pa siya papasok sa loob. Nawala lahat ng gulong nararamdaman niya sa loob. Seryoso sa kanya ang lalaking gusto rin niya. Nang makapasok sa loob ay halos magsisimula ng pelikula. Binuksan ni Arya ang popcorn na binili at inilagay sa harap ni Luke para alokin nitong kumain. Tinignan nito ang popcorn saka tumingin sa kanya pero hindi ito nagsalita. Maya-maya ay naagaw na katabi nilang magkasintahan ang atensyon ni Luke. Napaka-sweet ng dalawa. Sinusubuan ng babae ang boyfriend ng popcorn. Naguluhan si Arya. Anong ibig sabihin nito? Gusto rin ba ni Luke na gawin niya iyon? Bakit hindi? Tanong na isip niya. Ano bang masama? Pagsubo lang naman iyon ng popcorn kay Luke. Kapag magkasama nga sila ni Melvin na manood ng sine, hindi iilang beses na nagawa niya iyon sa kaibigan. Sinubukan din niya na gawin iyon kay Luke. Kumunot ang noon nito sa ginawa niya pero maya-maya ay tinanggap din ang alok na popcorn. Cheesy, komento naman ito pagkatapos namula ang pisngi ni Aryan. You mean, the popcorn? It's cheese flavored. Simpleng paliwanag ni Luke. Bahagyang napanganga si Arya. Ano ang tawag sa kanya? Nasupalpal. Nag-init ang mga pisngi niya sa pag-aakalang para kay Luke ay cheesy ang ginawa niya. Pero ang tinutukoy lang pala nito ay ang flavor ng popcorn na binili niya. Hindi na lang niya inulit ang ginawa kanina at nag-focus na sa pelikula. Ganoon din naman ang ginawa ni Luke. Sa una ay naala niya na baka maya-maya ay mainip lang ito sa gusto niyang gawin.
Ganoon naman talaga mga lalaki, hindi ba? Hindi mahilig sa mga romantic na pelikula. Isama pa na dahil sa nangyari kahapon, naramdaman niya kung paano mag-init ang ulo nito. Pero tahimik lang itong nanonood ng pelikula. Ginaya na lang tuloy ito ni Arya. Nag-concentrate na lang din siya sa pinanood ng pelikula. Isang nakakaiyak na eksena ang lumabas sa kalagitnaan ng pelikula. Naghiwalay kasi mga bida. Mababaw ang luha ni Arya, lalo na sa mga nakakalungkot na eksena. Namalay na lang niya na may tumulong luha sa mga mata niya at hindi rin mapigilan na mapahikbi habang pinapanood ng pelikula. What's wrong? Nagawa pang itanong ni Luke na walang konsentrasyon nito sa panonood ng pelikula nang dahil sa kanya. Umiling siya pero hindi pa rin niya napigilan ang mga luha. Nagpatuloy siya sa pag-iyak kahit naramdamang unti-unting nilalapit ni Luke ang sarili sa kanya upang patahanin siya sa pagiging emosyonal. Patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Naramdaman niya ang pag-TM na bagang nito nang tumulo ulit ang luha niya sa suot na polo shirt. I'm sorry, sinubukang lumayo ni Arya kahit na nagustuhan niya ang pakiramdam ng yakap ni Blake sa kanya. Pero mas pinanaig niya ang isip, nakakahiyang ginagawa niya. Sinubukan din niya pigilan ang luha para huwag ito mag-alala pero nahirapan ulit siya. Masyado niyang na-feel ang pelikula. Stop crying, pelikula lang yan. Pagpapagaan pa nito ng loob niya pero hindi pa rin napigilan ni Arya ang pagpatak ng luha, lalo na sa mga sumunod na eksena. Nakita kasi roon ang hirap na pinagdaanan ng dalawang bida na maghiwalay ang mga ito. They were miserable. Umiyak pa siyang lalo at dahil sa paglakas ng palahaw ay tila nainis si Luke sa kanya. Hinila siya nito palabas sa movie theater kahit pinigilan niya ito. Hindi dapat tayo umalis. Hindi pa tapos ang pelikula. Reklamo niya pero patuloy pa rin naman siyang umiiyak. Gusto mo pa magpatuloy? Para kang kuting sa loob na nawala ng ina. Ayoko nakikita umiiyak ka. Nakakaiyak kasi talaga eh. Pumuntong hininga si Luke. Girls, sinubukan siyang aluin ng binata sa pamamagitan ng paghagod ng likod niya. Niyakap din siya nito. Kagaya ng una, nakaramdam na naman ng kakaiba si Arya sa yakap na iyon. Unti-unti na ring gumaan ang pakiramdam niya nang hinayaang magtagal ang yakap ni Luke. Nang tuluyang tumahan si Arya, nagulat siya nang bigyan ng halik sa noo ni Luke. Don't ever cry again, okay? I don't like to see you cry. I hate to see you cry. Dapat magprotesta at magreklamo siya sa ginawa ni Luke sa kanya. Isang kapangahasan iyon, hindi pa nga sila nagkakalinawan sa aspeto ng panliligaw. Pero sa halip na gawin iyon, naging malikot pa ang isip niya. Parang gusto niya yatang umiyak araw-araw para makatikim ng yakap at halik ni Luke na paraan nito para pagaanin ang loob niya. Masaya ka ba? May pag-aalinlangan si Arya nang itanong iyon kay Luke habang kumakain ng ice cream at naglalakad sa isang sikat na amusement park. Iyon ang unang pagkakataon na nakarating siya roon. Pangarap niya na makapunta sa lugar. Pero dahil mahal ang entrance fee, ngayon lang siya naging malaya para makapunta dahil na rin sa sobra-sobra na ang kinikita niya ngayon. Napagpasyahan niyang yayain si Luke. Tutal, may trabaho si Melvin. Isama pa na mas feel niya na makasama si Luke dahil na rin sa kakaibang damdamin na ibinibigay nito sa kanya kapag ito'y nasa paligid. Bakit mo naman naitanong yan? Nagkabit-balikat siya. You don't look happy. Magandang lugar, masaya lahat na makakasalubong mo. Pero ikaw, hindi ka man lang tumatawa o ngumingiti. In fact, hindi pa kita nakikita ngumiti sa ilang araw na magkakasama tayo. Hindi dahil sa hindi ako ngumingiti, hindi na ako masaya. Hindi lang talaga ako madalas ang ngumingiti. But tell me, are you happy? If I didn't feel good about being with you, I wouldn't indulge in this. Simpleng sagot lang ni Luke, pero naging malaking impact na iyon para kay Arya. Ibig sabihin kasi ay masaya ito na kasama siya, na kahit hindi pa nito gustong puntahan ang lugar na pinupuntahan nila, ayos lang para sa binata dahil kasama siya. Ilang linggo na nakalipas mula nang aminin ni Luke na gusto siya nito. Kapag may libreng oras ay nakakasama niya ang binata. Ilang beses na silang lumalabas at kahit kagaya noong una na tila misteryosong si Luke, naging komportable ang pakiramdam ni Arya dito.
Lalo rin tumitindi ang pakiramdam niya sa lalaki sa nakalipas na mga araw. Masasabi niya na kahit madalas magkasama, hindi pa rin niya masasabing lubusan na niya itong kilala. May pagkamasungit, tahimik at pribadong tao kasi si Luke. Minsan ay sinasagot naman ito ang mga personal na tanong niya kagaya ng ilang taon na ito, saan nakitira o anong ginagawa talaga sa buhay. Kaya nagiging panatag na rin siya. Isa pa, mas nakatuon kasi ang pansin niya sa nararamdaman kapag nasa paligid ito kaysa sa isip na nagsasabing tila isang gulong binata. Pero paminsan-minsan ay naguguluhan din siya dahil hindi madalas magkwento si Luke. Pero baliwala lang iyon sa kanya. Mas importante sa kanya ang sayang nararamdaman tuwing nasa paligid ang binata. Pagkatapos na maubos ang ice cream ay niyaya ni Arya si Luke na sumakay ulit ng rides. Kagaya nung una ay walang reklamo si Luke. Hindi man nagsasalita ay naramdaman niya na nag-e-enjoy din ang binata na ang kasama ay siya. Naging mas magaan kaysa sa nakaraan ang mukha nito. Naging mas maaliwalas. Nakatatlo silang rides na mapagdesisyon na ni Arya na magpahinga. Pero bago pa sila umupo, ay naagaw ang pansin niya ng booth ng cotton candy. Niyaya niya pumunta roon si Luke para bumili. Nag-insist ito na magbayad pero pinalo niya ang kamay nito at siya ang nagbayad ng kakainin. "Why did you do that?" Nainis na wika ni Luke. "Tama na, okay? Kapag lumalabas tayo, lagi mo na lang gusto na ikaw ang magbabayad." Kahit kasi nag-iinsist siya na magbayad sa entrance fee para sa amusement park na iyon, ay ang binata pa rin ang nagbayad. "I can afford to do so." "Kahit na," protesta ni Arya habang sinisimulang kainin ang cotton candy na nasa stick. "Ayaw kong abusuhin ka. Pakiramdam ko nga, inaabuso na kita kasi lagi na lang kapag ganitong lumalabas tayo, palagi kang nasa tabi ko. Parang hindi ka na nakakapagtrabaho dahil sa akin." "Hindi na mahalaga yun. Gusto ko naman ang ginagawa ko. Pero paano ang trabaho mo? Naintindihan ko na may sarili kang oras dahil isa kang painter. Pero parang kagaya rin kita. Kapag walang project, walang pera. I can work every night. Isa pa, kapag may trabaho ka naman, hindi ako sumasama sa'yo. Doon ko ginagawa ang trabaho ko." Tama si Luke. Sa ilang linggo na nagkakasama sila, kapag may trabaho ay hindi siya sinasamahan ng binata. Hindi rin gusto iyon ni Arya dahil sigurado magiging malaking issue iyon. Natatakot siya na baka kagaya na nangyari sa mall ay akalain ng mga tao na si Blake Ortela si Luke. Ayaw na niyang palakihin ang pagkakamali. Mabuti na lang at wala siya naririnig na anumang reklamo mula sa lalaki mismo na isinabit niya sa pangalan niya para matupad ang pangarap. Sa ngayon ay 2 major role na sa isang commercial ang nagawa ni Arya. May isa pa siyang gagawin na print ad at next week itinakda ang shoot niyon. Next week din daw i-air ang commercial niya na natapos i-shoot kahapon. Kapag daw bumenta ang commercial, saka siya bibigyan pa ng maraming line-up. Umaasa siya na magiging matagumpay iyon. Iyon na ang susi sa mga pangarap niya. Maraming artistang sumisikat dahil sa mga commercial. Bukod sa maging modelo, gusto rin kasi niya maging artista. Hindi dahil gusto niya madiskubre ang talento sa pag-arte, pero dahil malaki ang kita. Gusto niya maging mayaman para tumulong sa pamilyang kumupkop sa kanya at para na rin makatulong lalo sa kapwa niya. Pero kahit ganun, ayaw ko na laging ikaw ang gumagastos. May pera na rin naman ako na bayad sa akin sa mga commercial na nasushoot ko. Isa pa, ordinaryong painter ka lang. For sure, hindi ganoon kalaki ang kinikita. Ipunin mo na lang yun. Hindi sinabi sa kanya ni Luke na ordinaryong painter lang ito. Pero inassume niyang ganoon dahil kung matagumpay at sikat ang binata, hindi ba dapat kilala na siya at naririnig ito? Isa pa, kung kilala si Luke, dapat mukha itong mayaman. Pero niwala nga sasakyan ng binata. Commuter lang na kagaya niya at simple lang rin kung manamit. Magaling man na mag-Ingles, naisip ni Arya na magaling naman talaga mag-Ingles ang mga Pilipino kahit mukha may kakaibang lahi si Luke. Pero nang minsan ungkatin niya ang tungkol doon, sinabi ni Luke na Pilipino daw talaga ito. "But Arya, no buts. Pakiramdam ko kasi binibili mo ako sa ginagawa mo. Don't do that, okay? Maliwanag?" Umiling-iling na napabuntong hininga si Luke. Hindi na ito nagsalita. Ipinagpatuloy ni Arya ang pagkain ng cotton candy.
Nang paubos ng kinakain, ay napansin niya na nakatitig sa kanya ang binata. Itinaas niya ang cotton candy dito. Ayaw mo ba talaga? Hindi nagsalita si Luke, pero nanatili lang na nakatitig sa kanya at sa cotton candy na nasa harap niya. Kinagatan na niya iyon dahil mukhang ayaw rin naman ng binata. Pero nagulat siya nang sa pagkagat ay kumagat din si Luke. Dahil ubos ng cotton candy, sa halip na mapagsaluhan nila ay pagkain, ang kanika nila mga labi ay nagsalo. At dahil nagulat sa ginawa ng binata, nabitawan niya ang stick ng cotton candy. Aksidente lang ang halik. Iyon ang pumasok sa isip niya. Aksidente lang talaga dapat ang paglapat ng mga labi ng binata sa mga labi niya. Pero mukhang hindi iyon ang gusto ni Luke. Alam ni Arya ang nararamdaman nito sa hindi na ang cotton candy ang nilalasahan. Mga labi na niya iyon. Pero sa halip na tumigil, hinayaan pa nitong tumagal lalo ang pangyayari. Naramdaman din niya ang kaunting pagkagat ni Luke sa mga labi niya. Mali iyon. Dapat, nagprotesta siya sa kapangahasan ni Luke. Hindi pa nga sila. Hindi pa nga niya naiisip at nakakapagdesisyon ng matino kung sasagutin ba ito. But she was just enjoying what was happening between them. Pero alam niya kung ano ang dapat at hindi dapat. At hindi iyon dapat. Pero hindi magawang lumayo ni Arya dahil sa palagay niya ay mas masarap ang pakiramdam at ang lasa ng mga labi ni Luke. Walang binatbat ang paborito niyang cotton candy sa sarap. Ilang sandali nangyari ang hindi inaasahang halik. Pulang-pula si Arya pagkatapos. That was unexpected. Tanging nasabi niya, unexpected things are the best. Hindi niya magawang tumingin kay Luke kaya hindi siya sigurado kung nakangiti ba o may kakaiba sa mukha nito kagaya niya dahil sa nangyari. And that was not gentle. Mahinang sabi niya. Alam mo kung paano ma-examine ang klase ng halik? Nahimigan ni Arya ang galit sa tinig ni Luke. Sinubukan niya magtaas ng tingin at napansin niyang unti-unti nagdilim ang mukha nito. Hindi naman, pero mararamdaman mo naman yun, di ba? Kung ganoon, sabihin mo sa akin kung gaano karami ng lalaki na halikan mo. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi mo dapat tinatanong yan. I became curious. Masama bang malaman ni hindi ko nagagawa magtanong sa iyo tungkol sa mga ganitong bagay? I think it's time to. Kinagat ni Arya ang ibabang labi. Ikaw ang una. Si Luke naman ang nanlaki ng mga mata. Totoo ba yan? Nakakahiya ba? Kumunot ang noo nito. Bakit naman nakakahiya? I'm actually happy to know that. Arrogant, ngumisi ito. Say whatever you want, pero masaya ako na akong first kiss mo. Hindi ko inaasahan, kagaya ng nararamdaman ko sa nangyari. Ano bang nararamdaman mo? Wonderful. Ikaw, nag-alinlangan si Arya sa pagsagot. Mataman lang niyan tinitigan si Luke. What? Say it. Tila naiinip pa ito nang hindi siya sumagot. Ang demanding mo? Paano kung sabihin ko na hindi ko nagustuhan? Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. He gritted his teeth. I won't accept that. Kung hindi mo nagustuhan ng halik ko, baka naman nabitin ka kaya nanlaki ang mga mata niya. A part 2 would be nice, pero natakot siya na baka kapag naulit iyon ay ma-addict na siya. It was a good type of addiction, but she did not want to appear cheap. Ayaw niya isipin ni Luke na madali lang siyang bumigay. Fine, nagustuhan ko rin yun. Masaya ka na? Sinikap ni Arya na iiwas ang tingin, pero sa halip ay hinawakan ni Luke ang kanyang pisngi para magsalubong ang kanilang mga mukha at mata. Nag-uumpisa na namang tumibok na malakas ang puso niya dahil inakala na kagaya ng kanina, hahalikan ulit siya ni Luke. Napakalapit kasi ng mukha nito sa mukha niya, pero nanatili lang itong nakatitig sa kanya at maya-maya ay gumalaw ang labi nito, forming something unexpected like the kiss they shared. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong ngumiti. I really like you. Mahinang wika pa nito pagkatapos pakawalan ang mukha niya. Sa paglaki ng ngiti ni Luke ay lalong natulala si Arya. Unti-unti rin siyang napangiti nang maisip na kagaya nito ay ganoon din ang nararamdaman niya. She liked him too. She really liked him. I'm going to miss you, wika ni Luke habang ka-Skype ni Arya ang binata. Ilang araw na silang hindi nakikita dahil kinailangan daw nitong damayan ang kaibigang namatayan. Dahil malayo ang binata, tawag o text lang ang paraan para makapag-usap sila. Ngayong araw ay inimbitahan naman siya nito na mag-Skype sila.
kagaya ni Luke, ay miss na rin niya na makita ito. Kaya kahit kailangan pa niyang pumunta sa computer shop para makausap si Luke ay ginawa niya. Sabik na rin kasi siyang makita ang mukha nito kahit sa computer lang na iyon. I am missing you already. Gusto sanang isagot ni Arya, pero dahil ayaw niyang lumaki ang ulo nito dahil hindi pa ito sinasagot, itinago na lang niya sa sarili ang nararamdaman. Patapos ng 1 oras niya sa computer shop, kaya panay pagpapaalam na sila ni Luke. Mga 3 araw pa raw ang inilalagay ng binata sa bahay ng kaibigan para makiramay. Mabigat ang nararamdaman niya habang nagpapaalam kay Luke dahil tila napakatagal pa ng mga araw. Nakakausap man niya ito araw-araw ay kulang pa rin iyon. Gusto niya na kagaya ng dati ay abot kamay lang niya ang binata, na kapag sinabi niya na gustong lumabas, parang kabuti lang ito na lumilitaw sa tabi niya. Hindi kagaya ngayon na mukhang imposible. Dahil ayon sa binata, malayo raw talaga ang bahay ng kaibigan. And hey, ano nga palang gusto mong palasalubong? Kumunot ang noo ni Arya. Pasalubong? Bakit mo naman ako pasasalubungan? Nagkibit balikat ito. I just wanted to. Na-realize ko, di man lang pala kita nabibigyan ng kahit anuman na regalo. Natawa siya. Hindi ko kailangan ng regalo o pasalubong. Ang malaman na maayos lang ang lagay mo dyan, maayos na ako. Isa, hindi naman bakasyon ang ipinunta mo dyan para bigyan mo ako ng pasalubong. Tama ka, bigla ko lang naisip. But I will still try to bring you when I come home. Hindi na kailangan. Take care. Bago pa makapagprotesta si Arya, ay nawala na si Luke sa screen. Halos kasabay din iyon nang tawagin siya ng namamahala sa computer shop at sinabing tapos na ang 1 oras na pag-rent niya. Nang mababayad na ay nakita niya si Melvin na papasok sa computer shop. Parang hinahanap siya. Anong ginagawa mo rito? Kunot noong niyang tanong. Malapit nang gumabi ng araw na iyon, kaya kakauwi lang ni Melvin sa trabaho. Nakasulubong ko si Mamang Pipoy, pauwi at sinabi niya na nakita ka raw niya na nagpunta rito. Naisipan ko munang puntahan ka bago umuwi sa bahay, paliwanag ni Melvin. Hindi ka mahilig mag-computer, tama na sa'yo ang free Facebook. Anong ginagawa mo rito? Tanong din ito. Kinausap ko lang si Luke. Gusto mo talagang i-entertain ang lalaking iyon? Nanlaki ang mga mata ng binata. Hindi na nagulat pa si Arya sa reaksyon ni Melvin. Madalas kapag lumalabas sila ni Luke ay inihahatid siya nito pauwi sa bahay. Nagkakaabutan nito at si Melvin. Hindi mininsang inamin sa kanya ni Melvin na hindi nito gusto para sa kanya si Luke. Iyon nga lang, kapag tinatanong niya kung bakit, tila nag-aalinlangan si Melvin sa pagsagot. Payag naman si Nanay Nelly sa ginagawa ni Luke. Ang sabi pa nga nito ay ganoon daw dapat ang nanliligaw. Marunong maghatid ng babae kapag inilalabas. Si Melvin lang ang may problema pero hindi na lang niya ganoong inintindi iyon. Siya ang nililigawan, kaya siya ang mas nakakaalam kung anong tama sa kanya. Siya nakakaramdam, buhay niya iyon. Gaano man kahalaga sa kanya si Melvin dahil matalik na kaibigan niya ito at halos kapatid na rin, hindi pa rin dapat ito ang magdesisyon sa kanya. Look is nice, ni hindi mo nga siya ganoong kilala. Kilala ko siya, okay? Sinasagot niya ang mga personal na tanong ko. Isa pa, ang pagkagusto sa isang tao ay hindi lang dahil sa kung ano at sino ito. It's always about what the heart feels. Pagtatanggol niya kay Luke. Tumiim ang bagang ni Melvin. Buong buhay ko ay pinoprotektahan kita, Arya. Alam ko, ipinapapasalamat ko iyon ng malaki, Melvin. Pero kilala kong sarili ko. Alam ko ang nararamdaman ko para kay Luke. Gusto ko rin siya kaya ini-entertain ko siya. Namutla ang mukha ni Melvin. Arya, naalarma si Arya sa reaksyon ng kaibigan. Pero ayaw niyang isipin. Ilang beses din kasi niyang itinanggi sa iba pang mga kaibigan ang tungkol sa sinasabi ng mga ito na kaya raw hindi nagkaka-girlfriend si Melvin ay dahil sa kanya. Dahil hinihintay siya at kontento na ito sa kanya. Pero hindi niya gusto si Melvin. Kaya ang mga iginagawin nito ngayon ay hindi niya nagustuhan. Naiilang siya. Kahit sabihing malaki na ang utang ng loob kay Melvin at sa pamilya nito ay hindi niya ito gustong saktan.
Pero bago pa man matapat ni Arya ang kaibigan, naago ng kapitbahay nila na pinagbilinan kay Nanay Nelly na magpaalam siya para pumunta nga sa computer shop ang atensyon nila. Arya! Melvin! Si Nanay Nelly! Bigla na lang hinimatay. Dadalhin na natin siya sa hospital. Ano bang magandang pwedeng gawing pasalubong pauwi sa Pilipinas? Lahat ng kaibigan ni Blake ay napatingin sa kanya na bigla niyang basagin ang katahimikan at itanong iyon. Kinabukasan ay uuwi na sila sa Pilipinas. Pero bago iyon, gusto sana niyang lumabas muna para bumili ng maaaring ipasalubong kay Arya. Miss na niya ang dalaga. Namilog ang mga mata ni Nimbus. Ikaw ba yan, Blake? Huwag mo na pagtakhan, Nimbus. Alam naman natin ang nangyari, diba? Persuading the model daw. Yun naman pala iba na. Naiiling na wika ni Alaric. I didn't expect it to happen. Sinubukan ni Blake na ipagtanggol ang sarili. Lovesick, pagputol na komento ni Jonas sa sinasabi niya pero nakangiti. Welcome to the club. Tinawanan ito ni Riker. Welcome to the club? At kailan ka pa nakasali sa club ng umiibig? Tumahimik bigla si Jonas kaya nagkaroon ng pagkakataon si Blake para magpaliwanag. Alam ko na insensitive ang gagawin ko dahil hindi bakasyon ang pinuntahan natin para maghanap ako ng pasalubong. Pero gusto ko lang naman na maramdaman niya na kahit wala ako sa tabi niya, naaalala ko siya. Kung ganoon, hindi mo itinatanggi gustong gusto mo talaga ang babaeng ito? Tanong ni Nimbus. Kailangan pa bang tanungin yan? Ramdam na natin. Kung wala siyang nararamdaman sa babaeng yan, di sana matagal na niyang kinasuhan iyon dahil sa false details na ibinigay sa media na girlfriend daw siya ni Blake. We all know how private our friend is. What that lady did to her was scandalous. Pero anong ginawa ni Blake? Sa halip na kumprontahin, sinundan pa. Nagdahilan pa na gusto lang maging modelo. Pero tingnan niyo ang pagpapahalaga ngayon, nakangiting sabi ni Alaric. Hindi gusto ni Blake na asarin ng mga kaibigan. May pagkaasar talo kasi siya at madalas na nagwa-walk out kapag inaasar. Pero sa pagkakataong iyon, wala siyang maramdamang kahit anong pag-asar. Sa halip, gusto pa niya mapangiti at akusa ng mga kaibigan. Totoo kasi yun. Oo, hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Arya sa kanya. Sinabi rin niya sa sarili na gusto niyang malaman kung anong mayroon at bakit nagawa iyon ng dalaga sa kanya. Pero dahil mas tumuon ng pansin sa nararamdaman na wala lahat ang mga para dito, parang bagay na dapat ay ikagalit niya. After all, nang makilala niya ng lubos si Arya, madali nang ipaliwanag kung bakit madali lang na natunaw nito ang galit niya. Arya was a very wonderful lady. Bihira na ngayon ang kagaya nito na may ginunto ang puso. Sa halip na ipunin para sa sarili ang sariling pera, ibinibigay pa nito iyon sa iba. Nakita niya kung anong estado ng pamilya ni Arya sa buhay. Kung tutuusin, marami itong kailangang pagtuunan ng pansin sa pamilya. Maliit lang ang bahay na tinitirhan ng mga ito at may sakit pang tinuturing na ina. Pero sa halip na pansarili ang iniisip, mas iniisip pa ni Arya ang ibang mga batang alam nitong kapos sa buhay. Kahit lumaking matigas, lumambot ang puso ni Blake sa mga ginagawa ng dalaga. Naaalala niya ang sarili noon sa mga batang tinutulungan nito. Kahit naging masama para sa kanya nangyari noon, hindi ibig sabihin niyon ay hindi niya na-appreciate ang mga taong tumutulong sa kanila. Alam niyang pakiramdam ng matulungan, lalo na kapag ramdam na hindi pilit iyon. At kitang-kita niya sa mga mata ni Arya, kahit hindi pa sabihin sa kanya na bukal sa loob ang lahat ng ginagawa nito. Dahil hindi ordinaryo ang kwento ng buhay niya, mas naging madali para kay Blake ang makilala kung sino ang masama at ang mabuti, at nakilala na niya agad si Arya sa sandaling pagsasama pa lang nila. Kakaiba ito sa ibang babae. At kahit hindi alam ng dalaga ang totoong estado ng buhay niya, tinatrato pa rin siya nito na mabuti. Kahit ang buong akala lang ni Arya ay isa siyang ordinaryong pintor, tila baliwala iyon sa dalaga. Dahil doon, lalo tuloy siyang na-challenge na huwag aminin kung sino siya. Ilan din sa mga kaibigan niya ang mahilig sa mga babae. Sa tuwina, madalas na nagre-reklamo mga ito nang hinahabulan ng mga babae ay ang yaman nila. Blake was disgusted with that, kaya mas pinili niya na maging pribadong buhay. Hindi niya gustong lapitan o mahalin ng isang tao
dahil lang sa kung anong kaya niyang ibigay sa mga ito. I like her, fine. Nang pumalakpak ang dalawa sa mga kaibigan, ay nagpatuloy siya sa pagsasalita. Pero hindi ko masasabing mahal ko na siya. What? Kung ganon, ang ibig mong sabihin ay isa lang din siya sa fling mo? Napalatak si Alaric. Nagkabit-balikat si Blake. Pwede. Pwede rin namang hindi. Pero kung tutuusin, kay Arya lang siya nagtsatsaga ng ganoon. At kung kinailangan niyang ligawan ito para maangkin, ay gagawin niya. Ganoon katindi ang nararamdaman niya para sa dalaga. We are not getting any younger, Blake. Banta ni Nimbus. Oo nga, sang-ayon ni Alaric. Matagal nang kasal si Nimbus at ngayon ay maayos ng relasyon sa asawa na dati ay hindi nito gusto. Samantalang balita rin ni Blake ay nagkakamabutihan na si Alaric at ang best friend na si Katniss. Kaya hindi niya masisisi ang dalawang kaibigan kung gusto siya nitong hawaan ng masayang pakiramdam kuno raw ng mga ito tuwing kasama ang kanya-kanyang partner sa buhay. Kumunot ang noo ni Blake. Kung ganon, anong ipinapahiwatig nyo? Nakagaya nyo, ilumagay na rin ako sa tahimik. Tumango si Nimbus. Makakabuti yun para sa'yo. Trust me. Pero ang tanong, nakikita mo bang sarili mo na matututunan siyang mahalin sa hinaharap? Nakikita mo bang sarili na kaya kang magpatali sa kanya habang buhay? Tanong ni Jonas. Hindi nakapagsalita si Blake. Hindi pa niya masasabi. Oo, kakaiba si Arya sa lahat ng babae na nakilala. May kakaiba itong damdamin na binubuhay sa puso niya. Pero ang matutunan itong mahalin, ang maikasal sa dalaga, sa dami ng pinagdaanan ng buhay, mukhang malabo ang daan patungo sa hinaharap na iyon. Ipinangako niya noon na hindi niya gustong maranasan iyon. Pero hindi niya gusto ang lahat. Ang tanging sigurado lang ay gusto niya si Arya at sabik na siyang muli itong makita. Pagkatapos ng lahat ng pag-uusisa, ay sinamahan din naman siya ng mga kaibigan na bumili ng maaring ibigay kay Arya. Si Alaric ang nagsuhestyon sa kanya na ibili na lang niya ito ng knit wool cardigan na nakita nila sa isang souvenir shop. Maganda raw iyon kasi hindi kasing ordinaryo ng mga chocolates at flowers. Nagpapakita rin daw iyon that he wanted to keep Arya comfortable and warm. At tuwing suot iyon ng dalaga, para niyayakap na rin daw niya ito. Iyon daw ang maaalala ni Arya sa ireregalo niya. Nagustuhan ni Blake ang paliwanag ni Alaric kaya pinatulan niya iyon. Nagustuhan din niya ang biniling cardigan. Nakikita niya babagay iyon kay Arya. Sumabay siya sa private jet ni Riker pauwi ng Pilipinas. Naging matindi ang pananabik niya. Nanabik din naman siya minsan kapag umiuwi sa Pilipinas dahil makikita mga kaibigan. Pero hindi ganoon katindi. Karanasan niya sa bansa. Wala rin siya pamilya roon. Pero dahil kay Arya, ibang nararamdaman niya. Isang linggo rin niya itong hindi nakita. Kahit na nagtatawagan naman niya ang dalaga araw-araw, hindi pa rin iyon sapat. Pero nito nakaraang 2 araw ay halos hindi niya ito makausap. Para bang iniiwasan siya na hindi niya mawari. Kinakabahan siya sa kung anong mayroon at isa rin sa mga dahilan kung bakit excited siya makita ito. Gusto niyang alamin kung may problema. Hindi gusto ni Blake na maramdamang may problema sila. Hindi niya gusto mawala sa kanya si Arya. Pero hindi rin niya gustong lubusan itong mahalin. Ano ba, Arya? Gusto mo bang magkaroon ng pera? O ano? Sinigawan na siya ng direktor ng commercial ad na sinushoot nila ngayong araw. Napayo ko si Arya. Nahihiya na siya. Pang-anim na take na nila iyon at pang-anim na rin ang pagkakamali niya. Isang maliit na commercial lang iyon ni papalabas sa isang establishment. Pero dahil maliit lang ang offer na pera at hindi maganda ang role na gagawin, matagal nang pending daw ang commercial na iyon sa ad agency. But she was desperate. Kailangan niya ng pera kaya tinanggap ang offer. Kahit maliit na pera lang ang makukuha sa paggawa niyon. Kahit marami siyang isasakripisyo, habang ginagawa iyon, pinilit niya na tatagan na lang ang sarili. Parang pinapatunayan mo lang ng husto sa amin na hindi ka nga magaling na modelo. Wala kang future maging artista. Ipinapamukha mo sa amin na deserve mo ang naging bashers mo sa unang major role mo sa isang commercial. Tama nga lang siguro na hanggang sa paggawa ka lang ng minor roles at hindi sumisikat dahil hindi ka naman talaga magaling. Kinagat ni Arya ang ibabang labi ang mga luha na nagbabadya na pumatak.
Napakasama para pigilan ang nararamdaman niya. Napakalupit ng mundo, napakalupit ng direktor, napakalupit ng buhay. Pero pinilit niya na tanggapin ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng mga nangyari sa mga nakaraang araw, gusto na nga niyang maniwala na hanggang pang minor roles na nga lang siya ng mga advertisement. Hindi na siya sisikat, kagaya ng matagal nang inaasam. Pagbubutihan ko na po sa susunod na take, sir. Pangako. Narinig ko na rin yan kanina. Pero ang dami na nating take. Nanginginig ka pa rin. Hindi ka komportable. Hindi niyo po ako masisisi kung bakit hindi ako komportable. Dahil malaswa ang commercial na ito. Kaya nga po walang tumatanggap, hindi ba? Maliit na nga ang bayad. Pinutol ng direktor ang pagsagot niya. Pero tinanggap mo. Pumirma ka rin ng kontrata. Wala ka nang kawala pa. Hindi ka na rin dapat magreklamo dahil pumayag ka. Iiling-iling na sabi nito. Pagkatapos ay sumigaw ng break sa mga crew na nakahinga naman ng maluwag. Kanina pa gusto mag-break ng mga ito dahil halos kalahating araw na sila nag-shoot. Ayaw kasi magpa-break ng direktor hanggat hindi niya naayos sa eksena. Pero ngayon ay mukhang napuno na talaga ito. Nag-break din si Arya. Kailangan niya iyon. Kanina pa siya kating-kati na mag-break. Kinuha niya ang cellphone. Napansin niya na marami na nag-miss call sa kanya si Luke. Sandaling lumakas ang tibok ng puso niya nang makita ang mga iyon. Lalo na ang text messages nito na nagsasabi na sa Maynila raw ito. Gusto na nitong magkita sila. Napapikit si Arya. Gusto na rin niya makita si Luke. Pero sa tingin niya ay hindi ngayon ang tamang panahon. Hindi niya gustong malaman ng binata ang ginagawa at ang lagay niya. Kahit nga kay Melvin ay hindi niya sinasabi iyon. Binaliwala muna niya ang mga text at tawag ni Luke. Mas inuna niya ang priority. Tinawagan niya si Melvin at tinanong kung anong kalagayan ni Nanay Nelly. Ganoon pa rin siya, hindi pa rin nagigising. Hindi pa rin masabi ng doktor kung hanggang kailan siya magkakaganito. Natatakot na ako, Arya. Nanghina si Arya pero pinilit na tinatagan ang loob. 3 araw na nakalilipas mula nang dalhin nila si Nanay Nelly sa ospital sa biglang pagkahimatay nito. Ang sabi ng mga doktor ay nagkaroon ang matandang babae na bigla ang atake sa puso. Sa tindi niyon ay nakomatose ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising si Nanay Nelly. Kagaya ni Melvin ay takot na takot din si Arya. Nagsisimula na silang kulitin ng ospital tungkol sa pagbabayad ng bills. Hindi sila mayaman at halos wala silang ipon ni Melvin. Kahit down payment lang hinihingi sa kanila ng ospital ay mahirap pa rin nabuuin ng ganoong halaga. Hindi na pwede mag-loan si Melvin sa kumpanyang pinapasukan at kahit pinahiram naman sila ng ilang malalapit na kapitbahay ay kulang pa rin iyon. Napakalaki ng babayaran dahil nasa ICU si Nanay Nelly. Isama pa ang mga gamot na ibinibigay sa matandang babae araw-araw. Kaya hayon siya at humahanap ng paraan para ma-resolve ang problema kahit sa pera man lang. Tinanong niya sa ad agency kung saan siya nakakontrata na may maaring proyekto pa na ibigay ang mga ito para magkaroon siya ng pera. Wala siyang work experience sa iba, kaya kahit alam niyang kahit maghanap na ibang racket ay lalo siyang mahihirapan. Ang pagmamodelo lang kasi ang naging buhay at ang career niya. Iyon ang passion niya. Kaya nga kahit hirap na sa ginagawa ay tinitiis pa rin niya dahil mahal niya iyon. Gusto niya iyon. Pero tinapat siya ng agency tungkol sa estado ng kontrata niya. 2 days ago ay ipinalabas na ang unang commercial mo, Arya. At marami kami natanggap na reaksyon sa mga nanonood na hindi raw iyon maganda. Hindi raw bagay sa'yo. Ang dami mo naging basher sa mga social media sites. Nang dahil dyan, hindi namin masasabing may bibigay pa kaming proyekto sa'yo sa ngayon. Partikular sa mga major role na sa tingin ko ay kailangan mo ngayon kung kailangan mo talaga ng pera. Paliwanag ng manager niya. Pero ma'am, di bang sabi nyo ay interesado sa akin ang mga tao dahil kay Blake Ortela? Baka naman pwedeng umiling ang manager. I'm sorry, Arya. Iyon din ang akala namin noong una, na kung sakaling alokin ka namin ng major role, marami mga tao ang magkaka-interest sa'yo o sa ad agency natin dahil model ka rito. Akala rin namin ay makukuha niyo ng atensyon ng CCG para magpagawa sa atin ng mga susunod nilang proyekto. Makabubuti iyon sa ad agency
dahil nangunguna sila sa halos lahat ng industriya dito at sa ibang bansa. Chuck, nakikita ng malaking agency kung maging kliyente natin sila. Pero nagkamali kami ng akala. Hindi naging malaking pasabog ang lahat. Hindi naging matagumpay. Mas tiningnan din ng mga tao ang klase ng gagawin mo sa commercial na iyon kaysa sa kung ano naging issue sa'yo. Ni ayaw rin maniwala ng mga tao na totoo ang nasa article ng katagalan. Namatay ang balita dahil sa paulit-ulit mong pagtanggi sa mga interview. Hindi ka na naging interesting. Hindi na naniniwala sa iyo ang mga tao. At kahit ngayon, hindi na rin ako naniniwala. Bumuntong hininga ito. Isang pagkakamali lang ang lahat, hindi ba? Wala kang nobyo. Hindi ka naman kailanman nakita na sinusundo o pinapanood man lang ng isang lalaki. Isa pa, kung totoo iyon, hindi ka magmamakaawa sa amin na bigyan ng proyekto. Mayaman si Blake Ortela. Kayang-kaya ka niyang tulungan. Pero nung ginagawa mo rito ngayon, nakakapagduda. Namutla si Arya. Pero hindi naman niya masisisi ang mga ito sa pagdududa. May punto ang manager niya. Kung talagang girlfriend siya ng isang bilyonaryo, bakit nga ganoon pa rin ang pamumuhay niya? Masyado lang siguro na nabulag ang mga ito sa balita noong una kaya hindi iyon napansin. Lagi rin kasi niyang sinasabi na gusto niyang mamuhay ng simple kapag may nagtatanong sa kanya. Na gusto niyang mamuhay sa sariling mga paa. Ma'am, nawala ang tiwala namin sa iyo, Arya. Hindi ka naging mainit sa mga mata ng tao. Kaya hindi rin kita mapagbibigyan. And I'm sorry, because business is business. Pero kung nangangailangan ka talaga, may maaari akong ibigay sa'yo. Maliit nga lang ang makukuha mo, pero nangangailangan ka ngayon. Kaya kahit maliit na halaga, alam kong pwede mong patulan. Inalok na manager ni Arya ng maliit na commercial na iyon tungkol sa isang motel. Tanging sa lobby lang ng establishment, ipapalabas sa commercial. Pero dahil sa masamang klase iyon ng negosyo, malaswa ang role. Maliit lang din ang halaga na gustong ibigay ng kumpanya kaya walang pumapatol sa mga inaalok na modelo. Mayayaman ang mga kasamahan niya roon kaya hindi pagpapalit ang dangal sa maliit na halaga lang. Pero dahil gipit, pinatuloy niya ang alok. Malaking utang ng loob niya kay Nanay Nelly kaya nararapat lang na gawin niya ang lahat para maging offer maayos ang kalagayan nito. Pinatulan niya ang lahat para sa ikaayos ng lahat. Ibibigay niya ang para sa kagagaling na matandang babae. Pero dahil alam na maraming hindi papayag sa paraan niya, isinekreto niya iyon sa mga taong malalapit sa kanya. Gagaling si Nanay Melvin, huwag kang matakot. Pagkatapos itong shoot ko, didiretso ko dyan. Kailangan mo rin na magpahinga. Huwag mo pa kaisipin ang lahat. Gagawa tayo ng ibang paraan para gumaling siya. Kagabi ay bantay si Arya kay Nanay Nelly. Sinamahan niya si Melvin dahil day off nito kinabukasan. Pero kahit ganoon, mahirap matulog sa ospital. Lalo na at mas pinili ng binata na hindi matulog para bantayan siya habang nagpapahinga. Gusto kong umasa pero sa ngayon ay tila nawawala na yun. Kailangan kita dito, Arya. Ang hirap-hirap. Puno ng sakit ang boses ni Melvin. Magiging maayos din ang lahat. Pagpapanatag niya rito at maya-maya ay tinapos na ang tawag. Eksaktong pagkatapos niyon ay ang pagtawag ni Luke. Alangan pa siya na sagutin ang tawag pero ginawa rin niya sa huli. Where are you? Naramdaman agad ni Arya ang kasabikan sa tinig ni Luke nang sagutin niya ang tawag nito. Nagustuhan niya iyon. Dapat ay maging masaya rin siya pero kagaya ng pag-aalangan sa pagsagot sa tawag, nag-alangan siya na sumagot sa tanong ng binata. Miss na niya si Luke. Mas lumala pa ang pagka-miss niya sa binata dahil pilit niyang iniiwasan na makipag-usap na matagal dito dahil ayaw niya mahalata nito na may problema siya. Nasa ibang lugar pa naman ito. Hindi niya gusto na habang nagluluksa ang binata at ang mga kaibigan nito dahil sa pagkamatay ng isang kamag-anak ay mag-aalala pa ito sa kalagayan niya. Kaya pinipilit niyang iwasan ang mga tawag nito o kung sinasagot man, sandali lang iyon. Natatakot siyang madulas sa kung anong sitwasyon niya sa ngayon. Nasa trabaho ako ngayon, sagot niya. Umaasa si Arya na kagaya ng dati, hindi siya iistorboin ng binata kapag sinabing abala siya sa career. Okay, sorry for disturbing you, but can I pick you up after work? Hopeful na tanong nito. Hindi pwede eh.
May lakad kasi kami mamaya. Gustuhin man niya na makita si Luke ngayon, nakabalik na ito, hindi rin naman pwede. Bukod sa gustong itago ang problema dahil ayaw niyang alalahanin siya nito at ang pamilya, kailangan din talaga siya ni Melvin. I see, naramdaman ni Arya ang tila galit sa boses ng binata. Akmang tatapusin na niya ang tawag dahil napansin na nagsisimula ng bumalik uli ang mga tao sa set na magtanong si Luke. Kung ganun, pwede ba kitang mabisita ngayon sa trabaho mo? You are a model. Pwedeng manood ng mga shooting mo. I just really want to see you because I miss. Luke, wag muna talaga sa ngayon. Sa ibang araw na lang dahil akmang magsasalita pa si Arya na makitang sinisilit na siya ng direktor. Nagtaas pa ito ng isang kilay. Nagtaas siya ng isang kamay para iparating na humihingi siya na kaunting sandali para umiling ito. Ang pangit na nga ng performance mo, nagpapahintay ka pa. Get back to work, sigaw pa ng direktor. What was that? Mukhang narinig ni Luke ang sinabi ng direktor sa kabilang linya kaya nataranta si Arya. Sinubukan niya magpaliwanag sa binata. Tinatawag na ako ni Direk. Itatext na lang kita kung kailan ako pwede at sinisigaw ka ba ng direktor mo? Pinagmamalupitan? Tell me. Naramdaman ulit niya ang galit sa tinig ni Luke. Bye, saad niya. Wala na siyang panahon para makapagpaliwanag pa kay Luke. Tinapos na lang niya ang tawag. Pinilit ni Arya na ayusin ang performance. Nakailang ulit din sila bago nakuha ang gustong akte ng direktor. Sa araw rin na iyon ay gagawin sa mismong motel ang susunod na eksena ng commercial kaya lalo siyang natensyon. Ang unang eksena kasi ay tungkol sa kanya na tila nangaakit. Hindi siya komportable sa ganoong role, lalo na sa klase ng suot kaya nahirapan talaga siya. Pero alam niya na mas mahihirapan siya sa susunod na eksena. Hindi na lang basta sexy dress ang suot niya, isang night dress. Sa pagkakataong iyon, may kaeksena na siya na isang lalaki. Kailangan pa siyang hawakan nito. Hindi pa man nila nagagawang eksena ay kinikilabutan na si Arya. Lalo na makitang kanina pa siya tinitingnan na magiging kaeksenang lalaki. Kakaibang tingin nito sa kanya. Tingin na nababagay para sa gagawing komersyal. Tingin na pagnanasa. Kaya hindi na komportable si Arya. Ilang beses pa siyang napalunok ng pagsuotin na ng night dress. Hindi dahil sa conscious sa itsura, kung hindi dahil pakiramdam niya ay ang baba niya. Iyon ang pinakaayaw niya mangyari sa lahat. Ang maging mukhang mababa. Ang maging kamukha ng nanay niya. Ayaw niya magaya rito. Pero anong ginagawa niya ngayon? Ginagawa ko lang ito para kay Nanay Nelly. Pagpapakalma ni Arya sa sarili. Nang lumabas sa dressing room pagkatapos magbihis, ay halos natulala ang lahat sa itsura niya. Ang mga babae ay tila naningkit ang mga mata, pero ang mga lalaki naman ay tila lumuwa ang mga mata. Kahit ang direktor nila kanina ay galit ay natigilan. Nakangisi pa nga ito ngayon. Well, mabuti naman at kahit hindi ka magaling sa pag-arte ay maibubuga ang katawan mo. Hindi ko na nga lang alam kung hindi pa bumenta ang advertisement na ito. Lalong nailang si Arya pero pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Gaano man kinasusukluman ang gagawin, kailangan niya ng pera. Pagkatapos ng lahat, isang pag-aarte lang ang lahat. Walang mawawala sa kanya. Nagsimula na ang shooting. Nakatayo si Arya sa gilid ng kama at unti-unting lalapitan ng lalaking modelo. Pinilit niyang sarili na salubungin ang malaswang tingin nito kagaya ng sinasabi ng script. Kahit diring-dirin nasa nangyayari, ay pinilit niya na mag-concentrate. Pinilit niya na maging professional. Ginawa ni Arya ang nararapat. Gusto na niyang matapos ang lahat. Nilabanan niya ang pagkailang, ang pandidire. Hinawakan siya ng lalaki sa kanang braso, saka hinaplos iyon. Nanginig siya. Pagkatapos ay itinulak siya nito sa kama. Ngumiti siya, kagaya ng ngiting kinakailangan. Mapang-akit, pinilit niyang gawin ang mga bagay na hindi pa nagagawa. Mukhang umepekto iyon ng malaki sa lalaking katrabaho dahil kahit wala sa script ay dinagaanan siya nito. Nanlaki ang mga mata niya. Pero bago pa makapagprotesta, ay marahas na hinalikan siya ng lalaki sa mga labi. Hindi niya inaasahan ang lahat. Masyado siya nabigla, kaya hindi nakakilos agad. Nakarinig siya ng ilang pagsinghap sa paligid, pero wala ni isang tumulong. Nang subukan niyang kumilos at itulak palayo ang lalaki, ay lalo pa nitong diniina ng halik sa kanya.
Sa pinaghalo-halong nararamdaman ay napaiyak na siya. Aksidente! Ang malakas sa sigaw na iyon ng isang pamilyar na boses ang nakapagpatigil sa lalaki at sa lahat ng pagkabigla ng mga taong nasa paligid niya. Napatingin si Arya kung sino iyon. Lalo siyang namutla na makilalang si Luke iyon. Sinundan siya nito. Hinatak bigla ni Luke ang lalaki sa pagkakadagaan sa kanya. Hinubad nito ang jacket na suot at ibinigay sa kanya. Pagkatapos ay ang lalaki naman ang dinaluhan at pinagsusuntok. Pulang-pulang mukha ng binata. Sinubukan niya itong awatin at ng iba pa mga taong tila natauhan na. Pero matagal-tagal din bago napakalma si Luke. Bafankulo, kakasuhan kita. Gago ka. Dinuro pa ni Luke ang lalaking modelo. Pagkatapos ay tumingin sa kanya at tinanong kung sino ang direktor niya. Ayaw sana sagutin iyon ni Arya. Pero nang sumigaw ang binata sa pag-ulit ng tanong ay napilitan siya. Nilapitan ni Arya ang direktor at sa gulat ng lahat, kagaya ng lalaking modelo, ay binigyan din ito ng binata na magkabilang suntok sa panga. For shouting at my girl and for not saying cut even though you clearly knew what was happening in front of you. Pagkatapos niyon ay halos kalad ka rin siya ng binata palabas ng building. Kahit matagal-tagal na nang makalabas ng motel, kung saan ginawa ang shooting ng commercial ad, hindi pa rin masabi ni Arya na kalmado siya. Ramdam niyang namumutla pa rin siya at ayaw tumigil ng luha sa pagdaloy. Pero kahit ganoon, aware siya sa mga nangyayari sa paligid. Kasama niya si Luke na halos hindi yata matitibag ang panga nito sa pag-TM. Ramdam niyang galit na galit ito dahil sa mga nasaksihan. Niyakap siya ni Luke, hinalikan pa nito ang noon niya. Bahagya na ginhawaan si Arya pero hindi pa rin sapat. Napakasama na nangyari sa kanya. She was harassed. Naging malaking impact iyon at alam niyang ganoon din sa mga susunod na araw. Takot na takot siya. Stop crying now, Arya. Kakasuhan natin ang lalaking yun. Hell, pati na rin advertising agency na iyon. Magiging maayos ang lahat. Magbabayad ang mga... Look, sumandig siya sa dibdib nito at patuloy pa rin na lumuluha. Hinila ng binatang ulo niya, saka ipinulupot ang mga kamay sa kanyang katawan para mas mahigpit na yakapin. Maya-maya ay hinalikan nito ang tuktok ng ulo niya. Naramdaman niyang nanginginig din ito. Hindi ko gustong nasasaktan ka. Gaganti tayo. Magbabayad sila. Puno ng galit ang boses nito. Natatakot ako, Luke. Hindi rin dapat basta-basta na inalis mo ako sa shooting. Nakapirma na ako sa kontrata at to hell with your contract. Babayaran ko yun. And why the hell did you take on such work? Sa sandaling pagkakakilala natin, nakilala na kita ng gusto. You are conservative. Bakit ka pumayag sa ganoon? Kailangan ko ng pera, Luke. Napilitan ni si Arya na magpaliwanag kung bakit. Unti-unting lumuwag ang hawak sa kanya ni Luke. Napatingin siya sa mukha nito at napansin na mutla ito. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa akin? You could have asked me. Umiling siya. Ayaw ko mag-alala ka. Kaya kitang tulungan financially. I can assure you of that. Kung sinabi mo sana sa akin, hindi mo na kailangan maranasan ang lahat ng ito. Isang ordinaryong pintor ka lang, 'di ba? And for sure, you have your own family too. Mas kailangan silang unahin mo kaysa sa akin at hindi mo pa ako ganoong kakilala, Arya. Tinitigan ni Arya si Luke. Ramdam niya na totoo ang huling sinabi nito. Lalo niyang naputunayan ito ngayon. Lumaki ang pagtataka niya sa binata na noong una ay hindi masyadong ikinabahala dahil palagi niyang sinasabi na mas mahalaga ang nararamdaman niya para dito. Pero ngayon ay hindi na niya maiwasan na baliwalain ang lahat. Nang sandaling iyon ay nakasakay sila sa isang magarang kotse na hindi ordinaryong makikita sa mga kalsada ng Maynila. Kung paano nagawang isakay si Arya doon ni Luke ay hindi niya masabi. Basta pagkalabas nila ng motel ay nakaabang na ang sasakyan na kung paano nakarating sa lugar at hinayaan si Luke na makasakay siya roon ay wala rin siyang kaalam-alam. May sariling driver din ang kotse at walang pagtatakang sinunod ang utos ni Luke na umalis. Mali ba ako na akala na isa ka lang simpleng tao na kagaya ko? Hindi nagsalita ang binata. Sa halip ay nakatitig lang sa mga mata niya. Sino ka ba talaga? Maya-maya ay tanong niya.
Pero kagaya ng una, hindi rin ito nagsalita. Gusto pa sana magtanong ni Arya. Umaasang sa ibang tanong, sasagutin na siya nito nang tumigil na ang sasakyan nila. Tumigil iyon sa isang kilalang pangmayaman na condominium unit. Lalong kumabog ang dibdib niya, saka nagkaroon ng isang konklusyon. Hindi lang ordinaryong lalaki ang kasama niya ngayon. Hinawakan ni Luke ang kamay niya. Inalalayan siya makapaglakad papasok sa condominium unit. Nakasakay na sila sa elevator pero hindi pa rin nagsasalita si Luke. Wala pa rin siyang sagot na naririnig mula sa binata hanggang sa makarating sila sa tingin niya ay unit nito. Pinapasok siya nito roon. Sinabi ni Luke na gawin niya komportable ang sarili sa condo unit. Pero umiling siya. Paano ko magiging komportable? Kayong pakiramdam ko, sumama ako sa isang estranghero na pumasok ako sa isang bahay na isang estranghero. Nakagusto ako ng matindi sa isang estranghero. Sumama ka sa estrangherong iyon sa loob lang ng ilang linggo. Hindi mo dapat ikinatatakot iyon. Pero, pagod ka na Arya. Napakasama na mga nangyari sa'yo ngayong araw. Dinala kita rito para makapagpahinga ka. Saka na lang tayo mag-uusap kapag maayos ng lahat. Saka na ako magpapaliwanag sa'yo. Look, tamang binata. Napakasama ng araw niya ngayon. Gustong gusto na niya magpahinga. Gusto niyang matulog. Gusto niyang kahit paano ay malimutan ang nangyayari sa mundo. Inalalayan siya ni Luke na magpunta sa kwarto nito. Inihiga siya nito. Naramdaman niya agad ang pag-react ng katawan niya sa kama. You need to rest. Anito, bahagya nagprotesta pa si Arya na may bigla siyang naalala. Pero si Melvin, kailangan niya ako sa ospital. Kailangan din ako ni Nanay Nelly. Isa pa, ang commercial. Paano kung wag mo nang alalahanin iyon? Sisiguruhin ko sa'yo na maayos ng lahat pagising mo, okay? Pero sabihin mo na pinagkakatiwalaan mo ko, Arya. Aayusin ko ang lahat ng ito para sa'yo. Kaya ba niyang sabihin iyon ngayong ramdam na niya na hindi talaga niya kilala si Luke? Hindi niya dapat pagkatiwalaan ng binata. Marami itong inilihim sa kanya. Pero sa kabilang banda, alam niya na may kasalanan din siya. Hinayaan niya si Luke. Ni hindi nga siya nagtaka at hindi gaano nagtanong. Mas pinanaig niya ang nararamdaman kaysa ang tumingin sa katotohanan kung sino ba talaga ito. Mas pinanaig niya ang nakikita lang niya. Kahit ilang beses na siyang pinagsabihan ng mga tao sa paligid niya ay hindi siya nakinig. Pinagkakatiwalaan niya si Luke sa kabila ng lahat kaya ganoon. Maya-maya ay tumango siya kaya bahagyang lumiwanag ang mukha ng binata. Naging payapang itsura nito at hinalikan siya sa noo. Everything's going to be alright. Pinagkatiwalaan na si Luke na gagawin iyon sa kanya at hinayaan niya ang sariling katawan sa gusto niyong pagpapahinga. Make sure that guy will rot in jail. I want him to rot in jail. Sigaw ni Blake sa kausap na abogado. Kasalukuyan siyang nasa opisina ng CCG. Nagpunta siya roon para kausapin ang in-house na abogado ng kanilang kumpanya at abogado na rin kapag may mga personal silang concerns na mga may-ari. Kahit kayang papuntahin ng abogado sa condo unit para doon ito makausap tungkol sa nangyari, ay pinili niyang doon na lang. Natatakot kasi siya na kapag kagaya ngayon na hindi mapigilan ang temper, ay maistorbo ang pagpapahinga ni Arya. Maririnig nito ang galit niya. Ayaw man niyang iwan ng dalaga, pero kailangan niyang gumawa ng paraan para ayusin ang kalagayan nito. Nag-iwan na lang siya ng note sa tabi ng kama na sinasabing babalikan nito pagkatapos. Sasampahan ni Blake ng kaso ang mga nanakit at nangharas kay Arya. Gagantihan niya mga ito. Hindi natin basta-basta masasabing ganoon nga ang mangyayari, sir. Whatever, kailangan niya mabulok sa kulungan. Gago siya. Hayop siya. Pinakawala na naman ni Blake ang galit. Hinawakan siya ni Nimbus sa likod at pilit na pinakakalma. Nasa CCG ang kaibigan at nang malaman na naroroon siya para kausapin ang abogado nila, ay pinuntahan siya nito. Naikwento niya rito nang wala sa oras ang nangyari. Inalalayan naman siya ni Nimbus. Relax, Blake. Huwag mo masyadong pangunahan ng galit ang sitwasyon. Mas makakasama iyon. Gagawa tayo ng paraan. Nakita ko kung paano siya pinagsamantalahan ng lalaking iyon. At ang mga tao sa paligid niya, wala man lang kumilos agad.
Paano kung hindi ako dumating sa oras sa lugar na iyon? Paano kung sinunod ko ang gusto niyang saka na lang kami magkita? God, I can't even imagine it. Napaka-helpless niya noon, Nimbus, at wala man lang agad ang tumulong sa kanya. At ang hayop na yun, napatiimbagang na lamang si Blake habang naalala ang muka ng lintik na lalaking muntik ng pagsamantalahan si Arya. Umisi si Nimbus. You really care about this girl, huh? Binigyan niya ang kaibigan na matalim na tingin. And you can even give me a wicked grin after everything that happened? Tatawa-tawang itinaas ni Nimbus ang kamay. Relax, hindi mo ko kaaway. Nakakatawa lang na ang init-init ng ulo mo. Well, mainit din naman talagang ulo mo, pero kakaiba ngayon. At dahil lang sa isang babae ha, seryosong-seryoso ka talaga sa kanya. She's different. I can't afford to see her cry. Aksidente, hindi ko kaya makita siya nasasaktan. Tumaas ang isang kilay ni Nimbus. Nararamdaman mo ang ganitong bagay, pero itinatanggi mo pa rin sa amin na mahal mo na siya. Itinaas niya ang dalawang kamay. Hindi ang nararamdaman ko ngayon ang problema. Huwag mo muna akong usisain tungkol dyan. Ang gusto ko ay maparusahan ang lahat ng gumawa ng masama kay Arya ngayon. Magagawan ba ng paraan ang lahat ng iyon, attorney? Tumingin siya sa abogado. Tumango ito. Gagawa tayo ng paraan. Pero ang tungkol sa kumakalat ngayon sa social media na video. Anong video? Kumunot noong tanong ni Blake. May pinakitang video clip ang abogado. Iyon ay ang eksena na sinuntok at minura niya ang modelong muntik na magpasamantala kay Arya at pati ng direktor ng shooting. May nagpost niyon online at nagiging viral na ayon sa abogado. Nagdilim ang paningin ni Blake kaya nagawa iyon. Masyado niya nang na-miss si Arya. Kaya kahit hindi ito pumayag na magkita sila ay hindi siya sinunod. Inalam niya kung nasaan ang dalaga. At nang madiskubre na may shooting ito para sa isang ad ng motel ay binalot agad ng takot ang puso niya. Alam niyang hindi magandang ideya iyon. Nagkatotoo ang naisip niya nang maabutan si Arya sa hindi kaaya-ayang eksena. Alam niyang hindi iyon kasama sa eksena dahil nakitang pinipilit ni Arya na itulak ang lalaki. Lahat ay nagulat. Nag-assume din ang mga tao na dahil sa ginawa mo ay boyfriend ka talaga ni Arya. Dahil doon, lumaki na naman ang issue tungkol kay Arya at ang unang napabalitang boyfriend niya. Marami ang nagtatanong kung ikaw ba talaga si Blake at schedule a press con. Sasabihin ko na ako nga si Blake Ortela para magtigil ng issue. Sasabihin ko na rin na boyfriend niya talaga ako. Mabubuhay ulit ang mga balita. Makabubuti rin iyon para sa kanya para hindi na lang siya basta-basta maliitin ng mga tao. Hahayaan mo na talaga mangyari iyon. Alam mo, believe na kami nung una na hindi ganoon lumaki ang balita kaya hindi na naapektuhan ng malaki ang privacy na iningatan mo sa maraming taon. Pero ngayon, I'm serious, Nimbus. Hindi ko na makakaya mangyari pa ulit ang lahat ng ito. Tumingin siya sa abogado at tumango-tango ito. Wala nang pakialam si Blake sa iisipin ng iba sa gagawin. Wala na rin siyang pakialam sa sariling paniniwala. Kailangan niyang protektahan si Arya. Gusto niya itong protektahan. She meant a lot to him. Hindi na niya hahayaan pang tratuhin ang dalaga ng ganoon. At kung pinakaiingatan na identity ang magiging sagot para maging maayos ang buhay ni Arya, ay handa niyang isuko iyon. Hindi na mahalaga ang mga bagay na pinapahalagahan niya ng husto noon. Ang mahalaga na sa kanya ngayon ay ang protektahan ang babaeng pinakamahalaga sa kanya. Bahagya pang nanibago si Arya nang magising siya. Hindi agad sumagi sa isip niya na nasa condominium unit siya ni Luke. Hinanap niya agad ito. Pero sa halip na makita ang lalaki ay isang note lang sa bedside table ang nakita niya. Ang sabi ay babalikan siya nito maya-maya. Tiningnan niya ang orasan sa kwarto. Lampas 5:00 na ng hapon. Ilang oras din siyang nakatulog. Kinapa niya ang nararamdaman. Naging malaking tulong sa kanya ang pagtulog. Guminhawa ang pakiramdam niya. Bumangon siya sa kama at mabilis na kinuha ang cellphone. Ganoong oras siya inaasahan ni Melvin na babalik sa ospital. Pero bago niya maipaalam sa kaibigan ang sitwasyon, mukhang hindi talaga sila magkasundo ng araw na iyon. Na-drain kasi ang battery ng cellphone.
Mamayang alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ang viewing hour si Nanay Nelly sa ICU. 2 beses lang ang viewing hour at gusto ni Arya na malaman ang kalagayan ng matandang babae. Kaya sa halip na pag-aksayahan ng panahon ang paghihintay kay Luke, umalis muna siya sa condo unit para pumunta ng ospital. Marami pa namang oras para makapag-usap sila ng binata. Kinuha ni Arya ang bag at nagpalit ng damit. Wala siya nakitang tao na makalabas sa condo unit at pati na sa building, kaya payapa siya nakalabas. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa ospital. Bahagyang nailang si Arya nang pagdating sa ospital, maraming mga tao nakapansin sa kanya. Mula nang lumabas sa unang commercial na pinagbidahan, naging madalas na ang pagpansin sa kanya ng mga tao kapag nasa pampublikong lugar siya. Pero ramdam niya nakakaiba ngayon. Pinili na lang muna niyang huwag pansinin ang mga iyon. Alas 6 na, 1 oras lang ang viewing time kapag gabi kaya nagmadali siya. Natagpuan niya si Melvin sa loob ng ICU at na makita siya nito mula sa salamin ay lumabas ito. Bahagya siya ng lumo nang makitang walang malay pa rin si Nanay Nelly. Nang kausapin siya ni Melvin ay iyon din ang sinasabi nito. Wala pa rin na progress pero gusto ko rin sisihin ang ospital na ito kung bakit. Napapansin ko kasi na parang kulang sila sa pag-aalaga. Ramdam kong madalas ay tila alinlangan pa sa pagsagot sa mga tanong natin ng doktor. Parang hindi eksperto. Tumango-tango si Arya. Ramdam din niya iyon. Private ang ospital pero hindi ganoon kaganda ang facilities. Iyon lang pinakamalapit na ospital sa kanila kaya napilitan sila na doon dalhin si Nanay Nelly. Subukan natin na i-transfer sa ibang ospital si Nanay. Tumango si Melvin. Iyon nga plano ko. Kaninang alas 4 ay may nagpunta mga lalaki dito. Tutulungan daw nila si Nanay. Hindi ko sila kilala. Pero ang sabi ay kilala raw ng boss na mga ito si Nanay. Sila na raw ang bahala sa lahat sa paglilipat at pati na rin daw sa mga gastusin. Nanlaki ang mga mata ni Arya. Totoo ba yan? Masayang tumango si Melvin. Hinawakan pa nito ang 2 kamay niya. Napakaswerte natin, Arya. Kung sino man ang kakilala na iyon ni Nanay na mayaman, hindi na muna mahalaga. Ang mahalaga ay may tutulong na sa atin. Sa kabila ng pagtataka, ipinili na lang ni Arya na maging masaya. Hindi na siya mamomroblema pa financially. Hindi na niya kailangan pang tumanggap ng proyektong kagaya ng ginawa kanina. Mayroon pa rin siyang oras para makapaghanap ng trabaho ngayong may susuporta na sa kanila. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Melvin, ay siya naman ang pumalit sa pagbabantay kay Nanay Nelly. Kinausap niya ang matandang babae sa kabila ng hindi pa rin ito pagtugon sa kanya. Naririnig niya kasi na mabuti raw iyon para sa isang comatose patient. Wala pa rin pagbabago pagkatapos ng viewing hour, pero umaasa si Arya na hindi man ngayon gagaling din si Nanay Nelly alinman sa mga susunod na araw. Lalo na ngayong maililipat na nila ito sa mas magandang ospital kung saan mas maibibigay rito ang nararapat na pag-aalaga. Sinubukan ni Arya na pauwiin ulit si Melvin nang matapos ng viewing hour. Naging mahaba ang pagpapahinga niya sa condo unit ni Luke kanina kaya alam niyang kahit mag-isa lang ay makakayang bantayan si Nanay Nelly. Pwede rin siyang matulog habang nagbabantay pero kagaya ng dati ay hindi pumayag si Melvin. 2 araw ang leave ng binata kaya kaya pa rin ito na magpuyat at kung makakatulog man ay hindi raw ito komportable. Hinayaan na lang niya si Melvin sa pagpipilit nito. Na mag-aalas 8 na ng gabi ay nagpaalam siyang lalabas para kumain. Maagang kumain ng binata kaya hindi na ito sumama. Sa paglabas ulit ni Arya ay muli niya nakita ang kakaibang tingin ng mga tao sa kanya. Mukhang nakilala na talaga siya pero napansin na hindi na iyon kagaya ng mga nang-uusig na tingin nang lumabas ang unang commercial niya. Ngayon ay mukhang kulang na lang ilapitan siya ng mga tao para magpa-autograph. Napansin din niya na may iba pang kumuha ng larawan niya ng patago. Ganoon na ba talaga siya kasikat? Hindi ba dapat ay hindi na nga siya pagkaguluhan dahil pangit daw ang commercial niya? Well, publicity is publicity. Negative man iyon, naisip na lang niya bigla. Maya-maya ay hinarang siya ng mga nurse sa nurse station at isa-isa nagpakuha ng larawan kasama siya. Kanina pa po namin kayo inaabangan na makabalik, ma'am.
Kahit po palang simple nyo lang, manamit, maganda po talaga kayo. Komento ng nurse na una nagpakuha ng larawan kasama siya. Salamat. Binigyan niya ng genuine ng ngiti ang mga ito. Saka mukhang napakabait nyo rin po. Hindi na nga po nakakapagduda na nagustuhan kayo ni Mr. Ortela. Kumunot ang noo ni Arya. Si Blake Ortela ang dahilan kung bakit napansin siya ng mga ito. Namatay ng balitang yun, hindi ba? Isa iyon sa mga dahilan kung bakit tinapat na siya agad ng manager na baka wala na itong maibigay ng mga proyekto. Pero bakit ngayon ay tila nagbabalik iyon? Sana po, sa susunod na araw, isama niyo naman po siya sa pagbisita niyo rito sa ospital. Ang gwapo-gwapo po pala talaga niya. Ang gwapo-gwapo po ng boyfriend niyo. Lalong napakunot ang noo ni Arya. Nalaman ng mga ito na gwapo si Blake Ortela. Hindi ba at hindi nagpapakita ang lalaki sa mga ito? Bigla siyang kinabahan. Pero hindi ko siya boyfriend. Ang mga nurse naman ang napakunot noo. Ano pong ibig niyong sabihin? Kaka-announce lang ni Mr. Ortela sa madla na girlfriend niya kayo. Nagkaroon na rin po siya ng public appearance kani-kanina lang. Nasa showbiz news pa nga po kanina sa TV at ano? Lumakas ang tibok ng puso niya. Anong ibig sabihin ng mga ito? Kinuha ng nurse ang cellphone. Nagbukas ito sa isang news site sa internet niyon at tumambad sa balita ang tungkol sa mismong pag-amin ni Blake Ortela na nobyo siya nito. Natulala si Arya. Muntik na rin niyang mabitawan ng cellphone ng nurse, lalo na nga makita ang larawan ni Blake Ortela. Look, Blake, she should have known. Nawindang ako doon, mga ka-felicidad. Super kilig talaga. Imagine, si Blake Ortela na isang sikat at milyonaryo na matagal nang iniingatan ang kanyang privacy ay nagawang humarap sa media para ipagtanggol ang babaeng mahalaga sa kanya. My gosh! Super kilig ang aking nararamdaman. Sana kayo rin. Ano kaya mangyayari ngayong inamin na ni Blake na boyfriend siya ni Arya? Abangan!